para sa ating panalangin. Pangunahan mong panalangin, binibining lapatero. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Maraming salamat. Maraming salamat. Meron ba lumiban sa klase natin ngayon? Wala po. Kapag tinawag ko yung pangalan, pakisagot ng inspire kapag kayo present at expire naman kapag absent. Malinaw ba? Malinaw po. Bilang pagbabalik-aral, ano ang pinag-aralan natin kanina? Binibining alido? Aralan natin kanina. Binibining alido? Ang pinag-aralan natin kanina ay tungkol sa pandiwa, kung saan ang pandiwa ay isang salitang kilos. Magaling. Handa na ba kayong umpisahan natin ang panibagong aralin sa araw nito? Opo. Kung kayo'y handa na, pakitaas ng inyong mga kanang kamay. Magaling. Bago natin talakayin ang panibagong aralin sa araw nito, ay magkakaroon tayo ng activity. Ito ay ang concept map. Meron akong mga inihandang salita. Ang inyo lamang gagawin ay ilapat ito kung saan nararapat. Para sa unang bilang, lapatero. Tion. Riyan. At yung na lang tapusin ito, lapatero. Maraming salamat. Magaling at nahulaan niyo lahat. Meron na ba kayong idea sa ating talakayan ngayon? Opo. Ano ang ating tatalakayin ngayon? Lapatero? Tungkol sa focus ng pandiwa. Napakagaling. Yun sa araw nito ay tungkol sa focus ng pandiwa, pinaglalaanan at kagamitan. Sino ang maaaring makapagbasa sa focus sa pinaglalaanan? Miss Tion? Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa, sumasagot sa tanong na para kanino, in, ipang, at ipag. Halimbawa, dinalhan ng cake ni Psyche ang aso may dalawang ulo. Salamat. Ang focus sa pinaglalaanan, ito ay sumasagot sa tanong na para kanino. Sa halimbawa na ito, dinalhan ng cake ni Psyche ang asong may dalawang ulo. Para kanino ang cake na dinala ni Psyche? Para sa ay may dalawang ulo. Ang asong may dalawang ulo ay siyang paksa at ang dinalhan ay ang halimbawa. Sino pa maaari makapagbigay ng halimbawa? Sino ang maaari makapagbigay? Lapatero? Kami ay ipinagluto ni nanay ng lugaw. Ano ang paksa? Kami, Ano ang pandiwa? pinagluto. Napakahusay. At ngayon, pupunta naman tayo sa focus ng kagamitan. Pakibasa, Rian. Focus sa kagamitan. Ang paksa, kasangkapan, o bagay na ginagamit upang isagawa ang kilos ng pandiwa. Sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ito ay ginagamitan ng mga panaping ipang at ma plus ipang. Halimbawa, ipampapalo niya ang batuta sa sinumang mahuhuli. Salamat. Sa focus sa kagamitan, ito ay sumasagot sa pamagitan ng ano. Sa halimbawa na ito, ipampapalo niya ang batuta sa sinumang mahuhuli. Ang pandiwa ay ipampapalo at ang batuta naman ay siyang ginamit upang isagawa ang kilos sa ipampapalo. Sino pa ay makapagbigay ng halimbawa? Miss Tion? Tanging susi lamang ang maipangbubukas niya sa sirang pintuan. Ano ang paksa? Susi, Ano ang pandiwa? maipangbubukas. Magaling. Naunawaan na ba ang lahat? Opo, ma'am. Ano ang ating tinalakay sa araw na ito? Binibining Rian? Ang ating pinalakay ngayon ay tungkol sa focus ng pandiwa. Napakahusay. Para malaman ko kung may natutunan kayo sa aralin na ito, ay mayroong akong ipabibigay.
Ang inyong gagawin ay tukuyin kung anong pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ito. Tapos na ba ang lahat? Opo. Pag-ipasa ng inyong mga papel. Para sa ating huling gawain, pag-ibasa ng panuto misyon. Sumulat ng tig-5 pangungusap gamit ang focus ng pandiwa, pinaglalaanan at kagamitan. Maraming salamat. Para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng islugan na nagpapakita ng kahalagahan ng pandiwa. Pamantayan sa panglilalaman, 50%. Orihinalidad, 30%. Malikhain, 20%. Kabuuan, 100%. At ipapasa nito ninyo bukas. Dito na lang at nagtatapos na ang ating aralin. Magkikita tayo bukas. Paalam mga bata! Paalam po. Hindi madilabili.